Amen. Praise the Lord. At tayo po'y darako na po sa pinakamalagang bahagi natin banal na programa na kung saan ang pagkikinig at pag-aaral ng Word of God. Kung maaari po ating i-take note, isulat po natin sa papel upang tayo po'y pagpalain ng malapay noon sa kanyang mga banal na salita. Narito po, binibigay ko ng buong pagkakataon sa ating beloved ordained preacher, beloved Brother Boy Kaluya. Amen. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon. God bless you po sa ating MC, bilang Brother Paulo. At ang pinakamataas sa pagsamba, pinakamataas sa pagpupuri, pagluwalhati, karangalan at kadakilaan ay para sa ating Diyos na ating pinaglilingkuran, ang ating pinakamamahal na Panginoong Kristo. Yes. At patuloy po nating inaalala mga di malilimutang aral ng ating beloved pastor, beloved evangelist Wildy Estrada Almeida, gayon din sa ating beloved assistant pastor Lina C. Almeida. Tapos puso po ako nagpapaabot ng pagbati sa lahat ng mga beloved children, the Almeida family, sa mga apo, mga manugang ng ating beloved pastor, sa lahat po ng mga nangangasiwa ng ating banal na gawain, sa ating mga beloved preachers, beloved ordained preachers, Luzon, Visayas, Mindanao, sa mga kapatiran po natin na patuloy na sumusubaybay po sa ating banal na gawain, sa dako ng Cavite, sa dako po ng Bulacan, sa ating mga kapatiran sa ibayong dagat, dyan po sa Canada, kumusta na po kayo dyan? Sa lahat po na naabot po ng ating banal na gawain, maligayang panonood po sa inyo. At tayo po yung sama-sama munang manalangin, maminamalabang tayo po ay maghahanda sa pakikinig ng mga banal na salita ng Diyos. Manalangin po tayo. Opo, dakilat mapagpala po naming Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Minsan pa malapang kami po humingi ng kapatawaran sa aming mga pagkukulang, sa aming mga kamalian, malapang patawarin mo po kami. Linisin mo po ang aming mga puso, gawin mo kaming karapat dapat magdala na yung banal at sagradong salita. Bigyan mo ng pananampalataya ang mga nakikinig, lalo na po ang mga may sakit, malapang may makaramdaman. Ikaw po ang aming inaasahan kung paano ka kumikilos, malapang noon sa mga may sakit, sa panahon namin beloved pastor, kumilos ka rin po, malapang noon abutin mo lahat ng mga may sakit, may makaramdaman, malapang noon. At aming sinasaway lahat ng gawa ng kalaban, demons of unbelief and doubts, demons of hindrances. We bind the power of darkness in Jesus' name. Amen and amen. Purihin po ang ating pinakamamahal pang naminamahal, buksan po natin ang ating mga pambungad ng talata. Dito po sa Isaiah 65, verse 18 and 19, mamaya sa Zephaniah 3:17, kindly. Basahin Dito po natin. sa Isaiah chapter 65 verse 18 up to 19. Ngunit kayo mga tuwa at mga galak magpakailanman sa aking nilikha, sapagkat narito aking nililikha nakagalakan ang Jerusalem at kaligayahan ang kanyang bayan. At ako'y magagalak sa Jerusalem at maliligaya sa aking bayan. At ang tinig ay iyak ay hindi maririnig pa sa kanya. Oo, ang tinig man ng daing. Amen. Dito po sa aklat ng Zephanias. Zephanias, Kabanatang 3, talatang 17. Ang Panginoon mong Diyos ay nasa gitna mo, na makapangyarihan, na magliligtas. Siya'y magagalak dahil sa iyo na may kagalakan, siya'y magpapahinga sa kanyang pag-ibig. Siya'y magagalak sa iyo na may pag-awit. Amen. Amen. Maminamal ang ating pong paksa ay pamagatan po natin, the joy of God over His people. Ang kagalakan ng Diyos, maminamal sa kanyang mga tao. Alam niyo po ba, maminamal, isang dakilang pribileyo para sa atin ng mga mananampalataya na naglilingkod sa Diyos, yung makapagbigay po tayo ng kagalakan sa ating dakilang Diyos. Alam niyo, maminamahal, ang ating mundo ay punong-puno ng kasamaan, punong-puno ng kasalanan. Sabi nga ng banal na kasulatan, maminamahal, ang espiritu ng ating dakilang Diyos ay napipigati. Maminamal kapag ang sanlibutan ay nakagagawa ng kasalanan. Pero dito po, maminamahal, sabi ng banal na kasulatan, isang karangalan, isang kagalakan para sa ating mga naglilingkod sa ating mahal na Panginoon, na tayo po yung makapagbibigay ng kagalakan, nakapagbibigay ng ligaya sa ating dakilang Diyos. Ang ating dakilang Diyos, ang ating mahal na Panginoon, maminamahal, katulad rin po natin. Anilikha niya tayo na katulad niya. Kung paano po maminamahal na ang tao ay nagagala kapag siya po ay dumarating yung magagandang mga kapalaran sa kanya, siya ay nasisiyahan, maminamahal, at nakakakita ng mga nakapagpapagalak sa kanyang puso. Ganon din po ang ating pinakamamahal na Panginoon Diyos. Sabi nga rito, maminamahal, sa mga talatang nabasa natin, at ako'y magagalak sa Jerusalem at maliligaya sa aking bayan.
at ang tinig ng iyak ay hindi na maririnig sa kanya o tinig man ng daing. Ang Panginoon mong Diyos sa gitna mo na makapangyarihan na magliligtas, siya'y magagalak dahil sa iyo na may kagalakan. Siya'y magpapahinga sa kanyang pag-ibig, siya'y magagalak sa iyo na may pag-awit. Ibig sabihin, ang ating dakilang Diyos, maminamahal, ay nararamdaman rin po yung nararamdaman ng tao. Kapag tayo po, maminamahal, ay nakakakita ng bagay na nakalulugod sa ating paningin, ay nakapagbibigay ng kagalakan sa atin. Ganun din pala ang ating pinakamamahal na Panginoon Diyos. Sabi rito, maminamahal, siya'y nagagalak dahil sa iyo na may kagalakan. Siya'y nagpapahinga sa kanyang pag-ibig. Siya'y magagalak sa iyo na may pag-awit. Sa sobrang kagalakan ng dakilang Diyos, napapaawit siya, maminamahal. Kaya nabasa rin po natin sa talata, maminamahal, na ang Panginoon Diyos na nasa gitna mo'y makapangyarihan, nagagalak sa iyo na may kagalakan, sabi ng banal na kasulatan. Gusto ng ating pinakamamahal na Panginoon, maminamahal, makapagbigay po tayo ng kagalakan sapagkat ang sanlibutan, ang mundo, maminamahal, ay talagang, sabi nga ng banal na kasulatan, ang buong sanlibutan, maminamahal, ay nalugmok sa kasamaan. Kaya nga nahapis, nalulungkot ang ating dakilang Diyos, pero tayo pong mga naglilingkod sa Kanya, tayo pong mga tinawag niya mula sa kadiliman, dinala niya sa kanyang kagilagilas na kaliwanagan, inaasahan niya na tayo naman po ang makapagbibigay ng kagalakan sa ating mahal na Panginoon. Amen. Kaya nga tanong, maminamahal, how the children bring joy to our God? Paano tayong mga anak ng Diyos nakapagbibigay ng kagalakan sa ating dakilang Diyos, maminamahal? Tandaan niyo po ito. Unang-una sabi ng Biblia, if we bring souls for Christ. Kapag tayo pala, maminamahal, ay nakapagdadala ng kaluluwa sa paanan ng mahal na Panginoon, meron tayong mga makasalanan na ilalapit natin sa Diyos at sila po ay nagbagong buhay. Maminamahal, nakapagbibigay pala ng kagalakan sa Diyos yan. Kaya dapat maging pinaka-ultimate goal natin yan, maminamahal, sapagkat naliligayan ng Diyos sa mga taong makasalanan na inailalapit natin upang maglingkod sa ating mahal na Panginoon. Basahin po natin Lucas 15 verse 4 up to 7. Basahin po natin talata. Dito po sa Lucas chapter 15 verse 4 up to 7. Alin tao sa inyo na kung mayroong 100 tupa at mawalang isa sa mga yaon ay hindi iwan ang 99 sa ilang at hanapin ang nawala hanggang sa ito'y kanyang masumpungan. At pagka nasumpungan niya, pinapasan niya sa kanyang balikat at natutuwa. At pag-uwi niya sa tahanan ay titipunin niya ang kanyang mga kaibigan at ang kanyang mga kapitbahay at sasabihin sa kanila, makipagkatuwa kayo sa akin sapagkat nasumpungan ko ang aking tupang nawala. Sinabi ko sa inyo na gayon din mga katutuwa sa langit dahil sa isang makasalanan nagsisisi kay 99 na taong matuwid na di nagkakailangan ng magsipagsisi. Amen. 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 Ang sabi ng banal na kasulatan, mga minamahal, isang kaluluwa lang ang mailapit mo sa mahal na Panginoon ay natutuwa ang ating dakilang Diyos na nasa langit. Amen. Ganon din ang mga anghel. Sabi na maraming mga natutuwa sa langit dahil sa isang makasalanan na nagsisisi kaysa sa 99 na taong matutuwid na hindi nangangailangan ng pagsisisi. Ito po yung mga paraan para tayo po ang makapagbigay ng kagalakan sa mahal na Panginoon. Kapag tayo po, mga minamahal, ay nakapag-akay ng kaluluwa sa paanan ng mahal na Panginoon. Kaya nga, tayong mga mananampalataya, hindi tayo niligtas ng Diyos para lamang tayo ang maligtas. Amen. Kaya tayo iniligtas ng mahal na Panginoon para makapagligtas din po ng iba. Kasi kagalakan ng Diyos na nakapagliligtas tayo. Sabi ng banal na kasulatan, bakit nasasayahan ng Diyos? Bakit naliligayahan ng Diyos kapag may mga kaluluwa tayo na nailalapit sa mahal na Panginoon? Unang-una sabi rito, because the great investment of our Savior. Napakahirap ng sakripisyong ginawa ng ating pinakamamahal na Panginoon, minamahal, para tayo po ay maligtas, nabayubay sa krus. Sabi ng banal na kasulatan, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sino man sumampalataya sa kanya ay huwag mapahama kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Mga minamahal, ang ating dakilang Diyos ay nagkatawan tao, nabayubay sa krus. Kaya sabi rito, mga minamahal, sa Tito, Kapitulo 2, talatang 14 na, basahin natin sa 2:14. Ang sabi po ng talata, mga minamahal, kapag meron po tayong nadadalang kaluluwa sa paanan ng mahal na Panginoon,
maminamahal, sabi ng banal na kasulatan, ang ating dakilang Diyos, ibinigay niya ang kanyang sarili upang matubos niya lahat ng mga nasa kasamaan, sapagkat ito po, maminamahal, ang sabi rito, the great investment of our Savior. Investment niya yan. Sabi rito, basahin po natin, Tito 2, talatang 14. Dito po sa aklat ng Tito, Kabanatang 2, talatay 14, na siyang nagbigay ng kanyang sarili dahil sa atin upang tayo'y matubos niya sa lahat ng mga kasamaan at malinis niya sa kanyang sarili ang bayang masikap sa mabubuting gawa upang maging kanyang sariling pag-aari. Amen. Siya nagbigay ng kanyang sarili dahil sa atin upang matubos tayo sa lahat ng ating mga kasamaan. Kaya nga kapag tayo po ay nakapaglalapit ng kaluluwa sa paanan ng mahal na Panginoon, mga minamalibo-libong anghel na nagkakatuwaan sa langit sapagkat napakadakila ng sakripisyo na inihandog ng ating mahal na Panginoon para ang tao po'y maligtas. At sabi pa, mga minamahal, pangalawa, sabi, the field are white, already to harvest. Mga minamahal, kinakailangan nating ipangaralan sa salita ng Diyos sapagkat nakikita ng ating pinakamamahal na Panginoon na namumuti na, hitik na. Kumbaga sa palay, maminamahal, kinakailangan na silang anihin. Ang mundo, maminamahal, ay talagang laganap ng kasamaan. At ang mga mananampalataya na kinakailangan ng ilapit sa ating pinakamamahal na Panginoon. Sabi, the field are white, already to harvest. Kailangan anihin na natin, maminamahal, ang tunay ng mga mananampalataya ng ating mahal na Panginoon. Sabi rito, Juan, Kapitulo 4, talatang 34 hanggang 36, kindly. Dito po sa John chapter 4, verse 34 up to 36. Sabi po rito, sinabi sa kanila ni Jesus, ang pagkain ko ang aking gawin ang kalooban ng sa aking nagsugo at tapusin ang kanyang gawa. Hindi baga sinabi ninyo, may 4 na buwan pa at saka darating ang pag-aani. Narito ang sa inyo yung aking sinasabi. Itanaw ninyo ang inyong mga mata at inyong tingnan ang mga bukid at na mapuputi na upang anihin. Ang umaani ay tumatanggap ng upa at nagtitipon ng bunga sa buhay na walang hanggang, upang ang naghasik at ang umaani ay magagalak kapwa. Amen. Amen. Yan po, maminamahal, sabi ng banal na kasulatan, the field are white, already to harvest. Ang mundo natin, mga minamahal, nakikita ng ating pinakamamahal na Panginoon na karapat-dapat ng anihin. Dito po, makikita po natin, maminamahal, kung sino ang maniniwala at kung sino po ang hindi mananampalataya. At nakikita po natin, sabi, hitik na. Hitik na. Ngayon, maminamahal, kapag tayo po'y nangangaral, kapag sila'y naniwala, sila po yung mga totoong pinili ng mahal na Panginoon. Pero kung sila'y patuloy na nagmamatigas at hindi po lalapit sa ating mahal na Panginoon, hindi po sila ang mga totoong pinili ng Diyos. Kaya nga, ito po yung panahon ng pag-ani, mga minamahal. At ang pangatlong dahilan, sabi ng Biblia, if we bring soul for Christ, we bring joy to our God. And God crown us the crown of joy. Kapag tayo po'y nakapagdadala pala ng kaluluwa sa paanan ng ating pinakamamahal na Panginoon, nakapagbibigay tayo ng kagalakan sa ating dakilang Diyos. At bilang pagpaparangal sa atin, sabi ng 1 Thessalonians chapter 2 verse 19 and 20, sa kagalakan ng Diyos sa atin sapagkat nakapagdadala tayo ng kaluluwa sa paanan ng mahal na Panginoon, pagdating natin sa langit, puputungan tayo ng korona. Yung tinatawag na crown of joy. Maminamahal, sabi rito sa 1 Thessalonians chapter 2 verse 19 and 20. Ito po ay dahil sa kagalakan na ibinibigay natin sa Diyos kapag tayo po ay nakapaghihikayat ng mga taong makasalanan na magdilingkod sa ating mahal na Panginoon. Basahin po natin unang Thessalonica 2, 19 hanggang 20. Dito sa aklat po ng unang mga taga-Tesalonica, Kabanatang 2, talatay 19 hanggang 20. Sabi dito, sapagkat ano ang aming pag-asa o katuwaan o putong na ipinagmamapuri, hindi baga kayo rin sa harapan ng ating Panginoong Jesucristo sa kanyang pagparito? 20. Sapagkat kayo ang aming kaluwalhatian at aming katuwaan. Amen. Amen. Kaya kayo po ang aming katuwaan, kayo po ang aming kagalakan. Kapag nakapag-aakay tayo,
ng paanan, ng kaluluwa sa paanan ng ating pinakamamahal na Panginoon, sabi ng Biblia, maminamahal, bibigyan po tayo ng crown of rejoicing. Sabi, for what is our hope or joy or crown of rejoicing? Ang ating pong putong ng kagalakan ay yung mga mailalapit natin sa paanan ng ating mahal na Panginoon. Yan po ang unang kagalakan, maminamahal, sabi, ito po ang unang paraan para makapagbigay tayo ng kagalakan sa Diyos if we bring souls for Christ. Pangalawa, sabi po ng Biblia, if you walk in the truth. Pag tayo po'y lumalakad sa katotohanan, alam nyo sa panahon natin ngayon, nakalulungkot, mga minamahal, sa mga tao pong umahawak ng banal na kasulatan sa mga religion na gumagamit ng banal na kasulatan, hindi po lahat ng gumagamit ng banal na kasulatan, sila po'y sumusunod sa kalooban ng Diyos. Sila po, mga minamahal, ay sumusunod sa salita ng Diyos. Kasi marami akong alam, marami po akong mga nakakasalamuha o marami po akong nakakausap, mga minamahal, na nakahawak ng banal na kasulatan, may mga Biblia. Pero nakalulungkot po, ang Biblia po ang pinasusunod nila sa paniniwala nila. Parang dekorasyon lang po ang banal na kasulatan. Pero mo saan ka makakakita, mga minamahal, may hawak na Biblia pero si Kristo tao lang. Isang malaking kamangmangan yan. Tapos yung kanilang leader, anghel. Mas mataas ang anghel kaysa sa tao. Si Kristo, tao. Yung kanilang founder, anghel. Isang malaking kalapastanganan yan. Si Kristo, tao, maminamal, pero tinatawag nilang Panginoon. Pero ang daming naniniwala. Ang daming naniniwala. Sabi ng banal na kasulatan, isang malaking kagalakan para sa ating dakilang Diyos kung tayo lumalakad sa katotohanan. Isang malaking kabulaanan, mga minamahal, yung naniniwala ka sa Biblia, pero hindi ka naniniwala na si Kristo'y Diyos. Yeah. Isang malaking kaibangan yan, mga minamahal. Sapagkat kung babasahin mo ang banal na kasulatan, kung di ka lang dadayain ni Satanas, walang ibang pinakikilala ang Biblia kung sino ang Diyos, kundi ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Amen. Kung meron kang nababasa rito, mga minamahal, na si Kristo po, mga minamahal, ay tagapamagitan sa Diyos at sa tao, si Kristo po ay Diyos na nagkatawang tao. Amen. Siya po ay nagkatawang tao, Diyos na nagkatawang tao, kasi without shedding of blood is no remission of sin. Kung hindi magkakatawang tao ang Diyos, mga minamahal, kahit sabihin mo na ikaw ay nasa katotohanan, hindi ka rin maliligtas. Sapagkat, maminamahal, ang tao po'y naligtas dahil lamang sa dugo ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. Without shedding of blood is no remission of sin. Kung hindi magkakatuwang tao ang Diyos, walang kaligtasan ng lahat ng tao, kahit sabihin mo, nasa katotohanan ka. Kung si Kristo hindi magkakatuwang tao, walang mabubuhos na dugo kasi ang Diyos Espiritu hindi nakikita. Amen. Kaya nga, hindi karaniwang tao po ang ating mahal na Panginoon Jesucristo. Kasi kung karaniwang tao siya, sabi, ang tao pag namatay, babalik sa alabok. Si Kristo, kung mababasa nyo sa chapter 1 verse 11, umakyat sa langit, hindi naging alabok. Amen. Hindi naging alabok, nabuhay siya pagkatapos ng 3 araw. Tinuturo yan ng mga false prophet. Tinuturo yan ng mga hindi naniniwala na si Kristo Diyos, na si Kristo na buhay na maguli sa mga patay, pero hindi sila naniniwala na si Kristo Diyos. Amen. Yan po ang nakalulungkot na minamahal. Marami pong mga nagbabasa ng Biblia na paniniwala nila ay kinakailangan ang Biblia ang susunod sa paniniwala nila. Hindi sila naniniwala sa Biblia. Ginagawa lang nilang dekorasyon ng banal na kasulatan para makapangikayat na gumagamit din sila ng banal na kasulatan. Pero kung tutusin, kahit basahin yung Biblia from cover to cover, walang ibang pinakikilalang Diyos dito, kundi ang ating pinakamamahal na Panginoon sa Kristo. Amen. Kung may mababasa kayo dito na si Kristo, sabi, iisa ang Diyos at tagapamagitan sa Diyos at sa tao, si Jesucristo. Yun po ay dahil nagkatawan tao siya. Sabi ng 1 Timothy chapter 3 verse 16, for without controversy, great is the mystery of godliness. God was manifest in the flesh. Ang Diyos ay nagkatawang tao. Kaya nga sabi rito, if you walk in the truth, kung lalakad po tayo sa katotohanan, sabi ng Biblia, I am the way, the truth, and the life. No one cometh unto the Father but by me.
Kung lalakad po tayo sa katotohanan, natutuwa, nagagalak ang ating dakilang Diyos. Amen. Sabi rito, maminamal, basahin po natin ang 3 John, chapter 1, verse 4. Maminamal at mamaya, basahin din po natin ang 1 John 1, 6 and 7. Dito po sa 3 John, chapter 1, verse 4. Wala nang dakilang kagalakan sa ganang akin na gaya nito, na marinig ng aking mga anak ay nagsisilakad sa katotohanan. Amen. Dito sa aklat po ng unang 1, kabanatang 1, talatay 6 hanggang 7. 1 John chapter 1 verse 6 up to 7, kung sinasabi nating tayo'y may pakikisama sa Kanya at nagsisilakad tayo sa kadiliman, ay nangagbubulaan tayo at hindi tayo nagsisigawa ng katotohanan. 7. Ngunit kung tayo'y nagsisilakad sa liwanag, na gaya niyang nasa liwanag, ay may pakikisama tayo sa isa't isa at nililinis tayo ng dugo ni Jesus na Kanyang anak sa lahat ng kasalanan. Amen. Amen. Tignan nyo, maminamalan sabi ng banal na kasulatan. Kung tayo po'y lalakad sa katotohanan, sabi, if we walk in the truth, mga minamahal, nakapagbibigay po tayo ng kagalakan sa ating dakilang Diyos kung lalakad tayo sa katotohanan. Kung lalakad tayo sa tama, mga minamahal, sabi rito, 3 John chapter 1 verse 4, sabi, wala nang dakilang kagalakan sa ganang akin na gaya nito, na marinig ang aking mga anak na nagsisilakad sa katotohanan. Amen. Lumalakad sa Biblia, lumalakad sa mga salita ng Diyos. Kasi nakalulungkot po ngayon, maminamahal. Ang daming mga mananampalataya na kunyari naniniwala sa Biblia, pero ang totoo niyan, yung Biblia ang pinasusunod nila sa paniniwala nila. Amen. Bago nila basahin ang Biblia, naka-mindset na sa isip nila si Kristo, tao. Paano mabubuksan ang isip mo sa banal na kasulatan kung meron ka na kagad pananaw na si Kristo tao? Oh? Right. Meron din mga nagbabasa sa Biblia, maminamahal, hindi daw Jesus ang pangalan ng Diyos. Jehovah daw. Kaya nga, bago sila magbasa ng Biblia, hinahanap nila maminamahal yung Jehovah sa bagong tipan. Wala namang makita. Amen. Kaya ang ginawa nila, gumawa sila ng Biblia na gagawa sila ng pangalan na may Jehovah. Samantala, kung mababasa nyo ang tunay na original ng salin ng Biblia, wala kang mabasa sa bagong tipan na Jehovah. Right. Kasi hindi naman po Jehovah yan. JHBH lang yan. Nilagyan lang ng bawel para mabanggit. Yeah. Ang original, maminamal ng katagang binabanggit nila na Jehovah, JHBH lang yan. Nilagyan lang ng bawel para mabibigkas. Yeah. Pero ang ibig sabihin po ng JHBH ay Lord, Amen. Panginoon. Pero ang tinutukoy na Panginoon dito sa Lucas 2:11, maminamal at 14, kung mababasa nyo sa Lucas 2:11 at 14, ang tinutukoy na Panginoon dyan, yung Jehovah na binabanggit, mahalapang ng Kristo. Amen. Ang mahalapang ng Kristo. Bakit hindi sila naniniwala? Kasi nga, naka-mindset na sa isip nila ang pangalan ng Diyos ay Jehovah. Amen. Pero wala kayong mabasang Jehovah sa bagong tipan. Ay, yun ang nakalulungkot, maminamahal. Yun ang sinasabi ko sa inyo, na maraming mga nagbabasa ng Biblia, pero hindi lumalakad sa katotohanan. Pero kung tayo po'y lalakad sa katotohanan, sabi ng banal na kasulatan, binasa natin, wala nang dakilang kagalakan sa ganang akin na gaya nito, na marinig ang aking mga anak na nagsisilakad sa katotohanan. Dapat, maminamahal, kung lalakad ka sa katotohanan, dapat ikaw ang naniniwala sa Biblia, ikaw ang sumusunod sa Biblia, hindi yung Biblia ang pinaniniwala mo sa sarili mo, at ang Biblia ang pinasusunod mo sa paniniwala mo. Yes. Hindi ganon, mga minamahal, ang gusto ng ating dakilang Diyos. Ang sabi rito, basahin po natin yung talata, kindly. Dito po sa Lucas chapter 2, verse 11 up Verse 14. and 14. Sapagkat ipinanak sa inyo ngayon sa bayan ni David ang isang tagapagligtas na siya ang Kristo ang Panginoon. Sa 14, luwalhati sa Diyos sa kataas-taasan at sa lupa'y kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Amen. 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 At sabi ng banal na kasulatan, maminamal, ito pong ipinanganak sa sabsaban. 2,000 years ago, sabi, sapagkat ipinanganak sa inyo ngayon sa bayan ni David ang isang tagapagligtas. Siya ang Kristo. Siya ang Panginoon. Amen.
Siya ang ating dakilang Diyos, mga minamahal. Ang sabi ng Biblia, looking for the blessed hope, the glorious appearing of our great God and Savior, Jesus Christ. Kaya nga, hindi nyo makikilala ang tunay na Diyos, mga minamahal, hanggang kayo po ang nagpapasunod sa Biblia, sa paniniwala nyo. Kung gusto mong makilala ang Diyos, mga minamahal, dapat kayo po ang sumunod sa Biblia. Yeah. Kayo po dapat ang maniwala sa Biblia. Hindi yung paniniwala, ang Biblia ang gusto nyong gusto nyong maniwala sa paniniwala nyo. Yeah. Bago kayo magbukas ng Biblia, bago kayo magbasa ng Biblia, naka-mindset na sa isip nyo si Kristo, tao. Kaya hindi po sumilang sa inyo, mga minamahal, ang katotohanan. Sabi ng banal na kasulatan, kung tayo po, mga minamahal, ay lalakad sa liwanag, tulad niya na nasa liwanag, sabi, mga minamahal, mabubuksan ang isip po natin kung tayo po lalakad sa liwanag. Lalakad po tayo sa katotohanan. Nabasa po natin kanina, mga minamahal, na wala nang pinakadakilang kagalakan para sa mga mananampalataya, mga minamahal, yung ang kanyang mga anak ay lumalakad sa katotohanan at nagsisilakad sa katotohanan. Kasi, mga minamahal, kung lalakad ka sa katotohanan, sabi po ng banal na kasulatan, tayo po ay lumalakad sa liwanag. Sabi, kung kayo'y nagsisilakad sa liwanag, gaya niyang nasa liwanag, may pakikisama tayo sa isa't isa, at nalilinis ang dugo, nalilinis tayo ng dugo ni Jesus na kanyang anak sa lahat ng ating mga kasalanan. Mga minamahal, pag pinaniwalaan natin ang ating dakilang Diyos, ang ating pinakamamahal na Panginoong Kristo na nagkatawan tao, namatay sa krus dahil sa ating kasalanan, nalilinis po tayo sa lahat ng ating mga kasalanan sa pamagitan ng kanyang banal na dugo. Yan po ang dahilan kung bakit siya po'y namatay sa krus. Without shedding of blood, sabi ng Hebrews 9:22, without shedding of blood is no remission of sin. Kung walang pagkabuhos ng dugo, ay walang katubusan, wala po tayong kaligtasan, kung di mabubuhos ang dugo, maminamal na isang banal, ng isang sagrado, maminamal na tao. At walang ibang banal, sabi ng Biblia, kundi ang ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Walang ibang banal, sabi ng 1 Samuel chapter 2 verse 2. Walang ibang banal, walang kasalanan, kundi ang ating dakilang Diyos, maminamahal. Kaya nga kinakailangan magkatawan tao ang ating mahal na Panginoon Diyos. Ito po ay sa pamagitan ng ating mahal na Panginoong Kristo. At ang sabi pa ng Biblia, maminamahal, ang ating dakilang Diyos ay nalulugod sa atin, nagagalak, nakapagbibigay tayo ng kagalakan sa ating dakilang Diyos if we fear on Him. Kung tayo po ay lalakad na may takot sa Kanya. Kasi kaya nakagagawa ng kasalanan ng tao kasi wala silang takot sa Diyos. Bagamat ang ating mahal na Panginoon, hindi nakakatakot ang kanyang itsura. Hindi po kalagim-lagim ang itsura ng Diyos. Pero gusto niya, maminamahal, tayo po ay sumusunod sa kanyang banal na kalooban. Natatakot po tayong gumawa ng kasalanan dahil mga minamahal, siya po ay ating minamahal. Siya po ay ating iginagalang. Ayaw natin masaktan ng kanyang kalooban, kaya ayaw nating lumabag sa kanyang banal na kalooban, sapagkat mga minamahal, gusto natin makapagbigay ng kagalakan sa ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya kung tayo may takot sa Diyos, sabi rito sa awit 147 verse 11, at mamaya basahin natin sa mga awit 34, talatang 7 hanggang 11, mga minamahal, ang Diyos ay nalulugod kapag tayo po ay may takot sa Kanya. Sapagkat may iwas po tayo sa paggawa ng kasalanan kapag may takot tayo sa Diyos. Basahin natin mga talata, Psalms 147, verse 11, mamaya sa Psalms 34, verse 7 up to 11. Dito po sa Psalms o mga awit, 147, talatang 11. Mga hari sa lupa at lahat ng mga bayan, mga pangulo at lahat ng mga hukom sa lupa. 147:11. Excuse me po. 147 verse 11, excuse me po. Ang Panginoon ay naliligaya sa kanila na natatakot sa Kanya, sa nagsisiasa sa Kanyang kagandang loob. Dito po sa awit, chapter 34, verse 7 up to 11. Ang anghel ng Panginoon ay humantong sa buong palibot na natatakot sa Kanya at ipinagsasanggalang sila. O inyong tikman at tignan ninyo na ang Panginoon ay mabuti. Mapalad ang tao na nangangalong sa Kanya. O mga takot kayo sa Panginoon, kayong mga banal niya.
sapagkat walang kakulangan sa kanila na nangatatakot sa Kanya. Ang mga batang leon kinakapos, nagtitiis ng gutom. Ngunit sila nagsihanap sa Panginoon ay hindi kukulangin ng anumang mabuting bagay. Magsiparito kayo, kayong mga anak, dinggin ninyo ako. Aking tuturuan kayo ng pagkatakot sa Panginoon. Amen. Amen. Yan po, maminamalang nais ng ating malapanoon. Maglingkod tayo ng may takot sa Kanya. Amen. Kasi hindi po natin makakamtan ang totoong benepisyo ng paglilingkod sa Diyos hanggat hindi po tayo nagkakaroon ng dakilang takot sa Kanya. At hindi po tayo makakaiwas sa kasalanan hanggat wala po tayong takot sa Diyos. At sabi rito, ang Panginoon ay naliligaya sa Kanya, sa mga natatakot sa Kanya. Naliligayahan ang Diyos na kapag bibigay tayo ng kagalakan, kapag nakita niya na tayo po'y meron pong takot sa Kanya, meron tayong respeto, meron tayong pagmamahal. At ang pagmamahal natin sa Diyos, ito po ang nag-uudyok sa atin na para tayo po ay matakot at huwag gumawa ng kasalanan. At ang sabi pa, ang ilang Panginoon ay humantong sa palibot sa mga natatakot sa Kanya. Ang mga anghel ng Diyos, maminamal, paliligiran ka, iingatan ka. Babantayan ka ng mga anghel ng Diyos kapag ikaw ay natatakot sa Diyos. Basta ikaw ay natatakot sa Kanya. Sabi, masdan mo, tikman mo. At tingnan nyo, ang Panginoon ay mabuti. Mapalad ang tao na nanganganglong sa Kanya. O matakot kayo sa Panginoon, kayong mga banal niya, sapagkat walang kakulangan sa kanila ng mga natatakot sa Kanya. Walang kakulangan sa atin. Pag ikaw ay natatakot sa ating dakilang Diyos, bilang respeto, bilang pagmamahal, ayaw mo na malabag mo ang kalooban ng mahal na Panginoon, sabi ng Biblia, walang magkukulang sa iyo. Hindi ka pagkukulangin ng ating pinakamamahal na Panginoon. Sabi nga, ang mga batang leon ay kinakapos at nagtitis ng gutom. Ngunit silang nagsisihanap sa Panginoon na hindi kukulangin ng anumang mabuting bagay. Hindi ka maghihirap, hindi ka kakapusin. Bakit may mga Kristiyanong nangungutang? Bakit may mga Kristiyanong gipit lagi? Yan po yung simbolo yan. Palatandaan niya na walang takot sa Diyos sa mga taong yan. Pag ikaw ay kinakapos, kapag ikaw ay nangungutang, kapag wala kang makain, ibig sabihin wala kang takot sa Diyos, kaya ka pinabayaan ng ating mahal na Panginoon. Malinaw sinabi ng Psalms 34 verse 10, ang mga batang leon ay kinakapos at nagtitis ng gutom. Ngunit silang nagsisihanap sa Panginoon ay hindi kukulangin ng anumang mabuting bagay. Hindi ka kukulangin, pagpapalain ka ng mahal na Panginoon. At ang sabi pa ng verse 11, ng Psalms 34 verse 11, magsiparito kayo, kayong mga anak, dinggin nyo ako at tuturuan ko kayo ng pagkatakot sa Panginoon. Pag tayo po ay may takot sa Diyos, maminamahal, hindi ka pababayaan ng ating dakilang Diyos. Sabi nga ng banal na kasulatan dito sa mga huling talata, mga minamahal, paglingkuran natin ang ating mahal na Panginoon na may takot at buong panginginig. Dito sa dalawang huling talata, Proverbs 8:13 at Philippians chapter 2 verse 12. Basahin natin dalawang huling talata. Dito sa aklat po ng Proverbs, chapter 8, verse 13. Sabi po dito, Proverbs 8:13, ang pagkatakot sa Panginoon ay ipagtanim ang kasamaan, kapalaluan at kahambugan at masamang lakad. At ang masamang bibig ay aking ipinagtatanim. Dito po sa Filipos chapter 2 verse 12. Kaya nga mga minamahal ko, kung paano ang inyong laging pagsunod na hindi lamang sa harapan ko, kundi bagkus pa ngayong ako'y wala. Lubusin ninyo ang gawain ng inyong sariling pagkaligtas na may takot at panginginig. Amen. Ganyan, maminamahal, ang totoong paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Ang sabi ng Biblia, work out your own salvation with fear and trembling. Sapagat ang pagkatakot sa Panginoon, sabi rito, ipagtanim ang kasamaan. Kapag ikaw ay may takot sa malapaw na sabi, kapuutan mo ang kasamaan, ang kapalaluan, ang kahambugan, at mga masasamang lakad, ang masamang bibig. Sabi ng Biblia, yan po, mga minamal ang mga taong may mga takot sa Diyos. Sila po, maminamal, ay hindi palalo, pinagtatanim nila ang kasamaan, at sila po, maminamal, ay umiiwas sa masamang lakad, sapagat natatakot sila sa ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya nga, maminamal, tandaan nyo po, sabi ng banal na kasulatan, sa Psalms 16 verse 3, tungkol sa mga banal na nasa lupa, sila ang maririlag na mga kinalulugdan kong lubos. Kapag tayo po'y naglilingkod na may takot sa Diyos, maminamahal, sabi rito, sa mga banal na nasa lupa, sila ang maririlag ng mga kinalulugdan kong lubos.
Tayo po'y kalulugdan lubos ng ating mahal na Panginoon. Sabi ng Psalms 16 verse 3, kalulugdan tayo ng ating pinakamamahal. Tayo po ang mga maririlag na mga banal dito sa ibabaw ng lupa na sinabi ng ating mahal na Panginoon. Kaya minsan pa maminamahal, sa gabing ito, tanggapin yung ating mahal na Panginoon bilang sariling tagapagligtas. Ito po'y pagpapakita ng takot sa ating mahal na Panginoon na tayo po'y magtiwala, maminamahal at maglingkod sa ating dakilang Diyos. Sumunod